So, hello guys. Ito na yung nabuo nating system. So, final output na to. So, version 1.0.0 pa siya. Actually upgraded na nga to, pero yung version nito is 1.0.0 pa. So, makikita nyo dito, ito na siya. So, ayan. So, check ang database whose IP. So, ayan. So, kaya may loading na ganun guys, kasi meron siyang meron siyang network connection. Actually, locally lang naman siya. Kapag in-install mo to other computer, tapos nakabukod yung database server nyo, basta magka-connect yun sa LAN or Wi-Fi na same router, makaka-connect din yung guest nyo dun sa ating database server. So, kaya may ganun. So, eto, so, open ko yung aking administrator account. So, ito pala yung ito pala yung main menu natin. So, simpleng dashboard lang siya. So, wala pang mga format. So, ganyan lang siya. Then, yan yung dashboard. Tapos, ito yung student. Sa student, pwede ka mag-import tsaka export ng template. So, ayan. So, pwede nyo edit yung user. Ayan. So, ganyan. So, pwede nyo siya i-edit in case na update nyo yung picture kung gusto nyo, pwede. So, halimbawa, update natin picture niya. May picture. Ayan. So, updated na yan, guys. So, ayan. So, ayan yung mga updated. Update natin to. Mickey Mouse. Okay. So, ayan. So, updated na lahat. Okay. So, ayan yung info. So, sa pag-assign ng grade and section, ganito lang. So, meron dyan individual, student assign, remove, and remove. So, ayan. So, kapag gusto niyo i-assign tong grade 1 na to, itong nag-iisa, so other. So, remove nyo lang. Ayan. Pumunta siya dito, available students. Tapos, yan nyo lang kung saan nyo i-assign na bagong section. Halimbawa, grade 3 Waller. Assign nyo lang dyan. So, lalabas na yan dyan. So, ayun. So, ganun lang. Ganun yung natin. Then, meron naman dito assign whole section, grade and section to another grade and section. Halimbawa, ganito. From grade and section, kung saan galing na section, grade 1, sunflower. Tapos, i-assign nyo siya sa grade 2. So, lahat ng grade 1 mapupunta sa grade 2 Nara. So, halimbawa, may validation to. Pag parehas, may validation yan. Ayan. From grade and section and to grade section is same. So, meaning yan, magka-same sila ng hindi pwede. So, dapat magkaiba. So, ayan. Grade 2, Nara. So, ayan. So, sa grade 2, makikita nyo lahat ng student nalipat na. So, ayan. Ayan. Dran Rebronio. Ayan. So, halimbawa, itong grade 2, lipat natin to sa grade 3. So, from grade 3. So, lahat ng grade 3 dyan, ayan, wala na yung naging grade 3 na siya. So, ayan. So, ganun. So, halimbawa, itong grade 3 gagawin natin grade 2. Pwede naman. Ayan. So, ganun. Ayun. Ganun yung validation natin sa paglipat ng grade and section. Madali lang naman. So, kung makikita nyo registered na to, registered. So, meaning niya registered na yung mga RFID nila. So, pwede yan i-move to ArchID in case na mawala yung RFID para hindi magamit ng kung sino-sino. Pwede nyo i-move to ArchID tapos gawa ng bagong si student. So, dito RFID registration, select nyo lang yung LRN. So, sa validation ng LRN natin guys, kapag nagamit na yung LRN ng bata, hindi na siya lalabas dito. Ayan. So, pwede nyo assign nyo ng bago since unregistered na siya dito sa ating list. Ayan. Kapag unregistered na, meaning yan, wala na siyang RFID na registered sa system. So, sa ArchID, ayun, in case na makita nyo yung RFID niya, pwede nyo ibalik. Ayan. So, pwede nyo ibalik doon sa RFID registration. So, automatically, magiging registered ulit yung kanyang status. Okay.
Tapos, sa reports guys, ganito meron tayong individual, grade and section, report, all students, attendance report. Sa individual guys, ganito siya. So, filter nyo lang kung anong date. Ayan. Search nyo yung LRN ng bata. Ayan. May suggest append naman yan. Mag-a-append naman dyan kung ano yung tamang, ano yung merong ano dun, LRN na available. Okay. Load natin yung report. So, ito na siya. So, makikita nyo, ayan. Ayan. So, automatically guys, nag-generate yan ng report to Monday to Friday. Ayan. Ayan. No classes. Kapag Saturday and Sunday, no classes talaga ang ano niyan. Pero kapag pumasok sila, since no classes nga ang Saturday, status niya no classes pero meron silang input dito. Okay. So, wala namang problem. Tapos, pwede nyo siya i-print. Ayan. Ayan. Tapos, guys, meron din yan, grade and section. Kapag grade and section, limbawa, section, ayan, grade. So, lalabas lahat ng may, ano dyan, tamang spelling. Limbawa, grade 3. So, walang grade 3 na, student. So, buray natin. 2. Grade 2. Ayan. So, ayan. So, 3. So, wala silang time in. So, meaning absent. So, June 11. For June 11, absent sila dito. So, wala silang time in, time out. Okay. Tapos, guys, meron pala tong report. In case na guys, holiday tagging, explain ko to, ba't nilagyan ko to ng holiday tagging? Since meron tayong mga holiday sa ating isang taon, sa ating kalendaryo na isang taon, every year. So, ilalagay nyo dito yung mga holidays para kapag nag-generate ng report, gawin natin January 1. Limbawa. Ayan. Limbawa, 14. Ayan. Since meron tayong doon. Ayan. So, ayan, makikita nyo New Year. So, makikita nyo yung holiday, yung status is New Year. Meaning niya, wala talagang pasok, holiday yan. So, para makita nyo, ayan. So, pwede nyo ilagay yung mga walang pasok na araw doon sa ating holiday. Halimbawa, tawag doon, midterm exam. Lagay nyo lang doon sa ating holiday, midterm exam. So, para hindi na pwede mag-top si student. So, it's up to kung ano yung patakaran dun sa eskwelahan. Tapos, ayan. Ayan siya. So, ganyan siya. Meron niyang February 14. No classes pala talaga. Kapag nga pala guys, kapag tumapat ng Saturday yung yung holiday, no classes pa rin talaga siya. So, wala namang problem kung tatapat man siya nung araw na yun. Okay. Ayan. So, tapos, guys, RFID inventory. Sa RFID inventory, ito siya. So, kapag mga use na to, hindi nyo na pwede edit. Ayan, RFID is already used. Ning na ito, gamit na yung RFID. Yung mga available RFID na wala pang gamit, pwede nyo na ilagay dito. So, ayan. So, pwede nyo edit kapag available pa yung status. Ayan. Tapos, grade and section. Dito kayo maglalagay ng grade and section, guys. Ayan. Hanggang grade 1 to grade 12. Ayan. Ayan. Pwede. Tapos, notification setup. So, ito, marami tayong setup dito. So, ito yung SMS config na setup. Paano siya kino-config? Ayan, yung API natin, gamit to. So, kailangan nyo talaga ng router pag gagamit kayo ng SMS API natin. So, router lang, tsaka cellphone na Android. Minimum of Android 10, ganyan. So, para ma-install yung application na ginagamit natin pang API. Tapos, port, ayan. Tapos, yung email na ginagamit natin for notification, ayan yun. So, ayan.
So, ganyan. Tapos, yung choice notification to be used, kung email ba or SMS, ayan. It's up to you. So, kapag email kasi guys, recording stable connection ng internet. Ayan. Palagay na dyan, required stable internet connection. Pero pag SMS, router lang to. Kailangan yun ng router na connected dun sa system. Okay. So, dito, notification parent message. Ito yung magme-message sa parent. So, greeting. Ito yung greeting. Halimbawa, dear parents. So, ganyan. It's up to you kung ano ilalagay nyo, dear parent or guardian. Ganyan. So, pwede naman. Tapos, itong has entered school, ito yung nag-timing siya. So, halimbawa, Eliano, Dranreb, Eliano, Madrid, Ronyo, has entered school. Tapos, may date yan dito. Ayan, may date. So, ganyan lang yung nilagay ko dyan. So, ganun din sa sa timeout message. Ayan. So, ganun yung idea niyan kung paano ginagawa. Then, after this, school logo. Ayan. So, pwede nyo palitan yung school logo para mabago dun sa baba. Sa history, halimbawa, palitan natin ng logo. Kuha tayo ng sample logo. Ay, wag na. So, ganun. Pag gusto nyo palitan yung logo, it's up to you. Ayan. So, wala pa akong panlogong pampalit. Ayan, school. Pati yung address, tsaka school name, ayan. Ayan. Ayan natin school name to. Ayan. So, updated na siya. So, ayan. So, sa updated, guys, nakalagay dun, ganoon din sa report, lalabas naman dun yung mga reports. Yung kapag na-update nyo yung name ng school, tsaka logo, ayan. 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 Ayan, ganyan siya. So, tapos, move all RFID. Etong move all RFID, halimbawa kasi guys, tapos na yung school year, may ibang mga estudyante na magpapalit na ng RFID. Every year nagpapalit sila instead na gamitin ulit nila kasi piniprint out nila yun. Ang tawag doon, piniprint out na nila yun, yung RFID na yun. Siyempre, ang nakalagay doon, grade 1, halimbawa. So, paano yung kapag papalitan na? Marami yun. Marami silang papalitan. So, itong move all RFID student user to archive. So, lahat ng gumagamit na student na archive nung last year, so, mapapalitan na. So, ganun. So, yes mo lang. Pwede mo yes. Ayan. Ayan. So, magiging unregistered na lahat ng status ng mga student dito. Okay? Since nilipat na natin sa archive lahat ng RFID registered sa kanila. So, gagawa na sila ng bagong RFID. So, ayan. Lalabas na yung mga name nila dyan. RFID. Ayan. Ayan. Kung ano yung asin silang nila sa kanilang RFID. Tapos dito sa grade and section, same lang din. Pag i-move nyo, halimbawa, ayan, grade 2 to grade 2, ayan. Grade 1 sunflower to grade 2. Halimbawa, lahat ng grade 1, ayun. Ililipat nyo na to grade 2 Nara. Ayan. Pwede nyo naman ilipat ng as a whole na. Hindi na kayo yung isa-isa pang binabalik. Okay? So, kapag meron mang ililipat sa ibang section, pwede nyo i-manual. Halimbawa, itong grade 2, graduate na sa grade 2 Nara, gawin na natin grade 3 to. Ayan. So, pag kita natin grade 3 na sila, hindi na sila grade 2. So, halimbawa, meron dyan hindi na pumasa. So, i-remove nyo lang, then i-assign nyo dun sa grade 2 ulit. Palit nyo. So, ayun. Ganun yung assigning natin yung grade and section dito. So, madali lang, hindi na magta-typing, hindi na hassle para okay. Tapos, administrator account. So, ito yung administrator account. Ayan, kapag yung pinaka-default natin is 1, ayan. So, hindi nyo pwedeng baguhin yan. You can update the status of default account, administrator account. So, pwede nyo lang baguhin itong mga, ayan, yung mga ginawa natin. So, pwede natin update yan to lock or inactive. So, ayan. Pag di na ginagamit, inactive na lang.
So, ganun. Tapos, account settings, change username, ito siya. Current password, ayan. Tapos, new password, tapos, confirm new password. So, ganun. Tapos, guys, ano pa ba? Meron pa bang di na-explain? Ayun, ganun yung ano natin ng RFID, guys. So, pakita ko yung ano natin, RFID instruction dito. Ayan, go to student attendance dash page. Nga pala guys, halimbawa sinalpak nyo to sa TV, yung laptop nyo, connected siya sa mga second monitor. Dun siya mag-show. Itong ano natin, itong attendance page na to, dun siya mag-show sa second monitor. Since naka-code yan, kapag may na-detect sa second monitor, dun siya mag-show. Hindi dito sa primary. Since wala akong primary guys, naka-default yan dito sa primary mag-show. Okay. So, salpa ko yung aking RFID scanner. So, ang gamit ko dito guys is ang tawag dito, gamit ko dito is yung aking email, yung aking email notification since wala akong load na pang test dun sa SMS. Pero working yun guys. Actually working siya. Basta natetest ko na yun every ano naman. Wala naman siya problem. So, ang need nyo lang dun sa SMS guys, load lang na unlimited text to all network. So, ayun. Pwede nyo siya magamit to send ng SMS. Okay. So, hindi na kayo magme-maintain ng API dun sa mga website. So, use ano rin sa gastos. So, ganun. Tapos, dito guys, kung makikita ito na yung ating ating attendance page for students. So, try natin mag-tap. So, RFID not registered. Another one. Ayan. Right, not registered. Please wait to tap again. Pag-tap kasi nang may nakalagay niyan, hindi ko makapag-tap. So, ayan. Ayan. Next. Okay. Ang nga pala guys, wala na palang naka-register doon. Sorry. Try ko ibalik. F12 natin. Lagin tayo doon. So, wala na palang nakalagay. Sorry. Ayan. Unregistered na pala. So, balik natin lahat ng remove natin. Ayan. So, ganyan. So, try natin login ulit. So, ayan. Go to attendance page. So, try. Ayun, okay na. Ayan. Time out. Okay, next. Time in. Okay. Isa. Wait, okay. May ano siya, may validation siya guys na 5 minutes pag nakapag-timing ka. Okay. Pati yung na-complete mo na yung dalawang time out, time in, may meron siyang validation na 10 minutes. Okay. Okay. Hanap ko yung dalawa pa. Wait lang. Ano pa ang dalawa? Ayan. Ito isa. So, kapag email ang gamit natin guys, medyo matagal siya dahil nagsasend talaga ng email yan to participant. Pero yung SMS, yun lang equivalent ng nung SMS, wala siyang sleeping thread na naghahang yung application kapag nagsasend ng email. Nagsasend ng SMS, yun lang yung maganda kasi nagsasend na yun ng API mismo. Yung API na yun ang gagaling na sa cellphone, tapos yung cellphone na yung magbahala mag-send, so wala na siyang hang.
So, ayan. Pumasok siya sa timing. So, RFID, not registered. So, may 5 minutes yan ulit. Interval. Hanapin natin yung bago. Yung isa pa. Tatlo yun ah. Saan yung isa pa? Ayun. So, ganyan. Ayan. Ito natin ulit. Ayan. So, ayan. Ayan, 2 minutes. Ito. 5 minutes. Okay. Okay, ganun lang siya simple. Patingin, yung nilagay kong mga email notification is yung email ko. So, check natin sa email kung pumasok lahat ng ating nilagay na students. So, ayan, makikita nyo dyan, student time in, ayan siya. So, ayan, pumasok naman, 14, 14, 14. Ayan. Same dito sa student timeout, pumasok naman din siya. Ayan siya. So, ayan. So, ayun guys, gagamitin nyo to guys, pwede for students, project, pwede nyo naman ako i-PM. So, for now, ayun na muna. So, yun yung ating attendance system. So, ayun. That's all for now. Thank you very much guys. Thank you. Bye-bye.